Alright, magandang gabi po sa bawat isa. Purihin po ang Panginoon sa mga inaabot ng tinig ng munting speaker na ito. At salamat sapagkat survive na naman ang ating isang araw. Natugunan po ang pangangailangan ng bawat isa. So sa gabing ito, meron lang po kaming nais ibahagi sa mga nakakapakinig ng tinig na ito. Nais lamang po namin magbigay ng 4 na kadahilanan kung bakit kailangan natin maglaan ng oras sa Diyos. At hayaan po ninyo na sa gabing ito ay may panalangin ko po ang 4 na sulok ng lugar na ito at ganoon din po yung mga naghahanap buhay. Nakailang Diyos, salamat po sa pagkakataong ito na sa kabila ng aming pong mga kabisihan ay may pagkakataon po na kami ay makapakinig ng salita ng Panginoon. At sa gabing ito, kami po ay mag-aaral kung bakit kailangan po namin maglaan ng oras upang pakinggan ang salita ng Panginoon. Sa panahon po ngayon, ay alam po natin na ang mundong ito ay palala ng palala at malimit po natin itong naririnig sa mga nangangaral ng salita ng Panginoon. Napakaingay po ng social media, napakaingay po ng kapaligiran, subalit ang salita ng Panginoon ay may maliit na tinig na kung saan kapag atin pong pinakinggan, ito po ay magbibigay ng napakalaking liwanag. At sa gabing ito po ang una kung bakit kailangan po natin na maglaan ng oras at panahon sa Diyos upang ang bawat isa ay mapalapit sa Diyos. Sapagkat alam po natin na sa iba't ibang kaguluhan, sa iba't ibang kaabalahan sa buhay, ay wala na pong pagkakataon upang tayo po ay pumunta pa sa atin pong kinabibilangang mga simbahan. Subalit ang Diyos ay sadyang mapagmahal, kung kaya't ang salita ng Diyos na mismo ang lumalapit sa atin. At sabi nga po sa aklat ng Santiago 4 verse 8, lumapit kayo sa Diyos at lalapit siya sa inyo. At sa kaparaanang ito, ako po'y naniniwala na ito po ay kaparaanan ng Panginoon upang ang tao ay abutin ng kanyang pagmamahal. Saan man po tayo naroon, ano man po ang ating kinabibilangan at ano man po ang ating sitwasyon. At by the way, kami po ay nandito muli upang hindi po mag-abot ng sobre, maglikom ng anumang halaga, sapagkat nang ang Panginoong Jesucristo ay bumaba dito sa lupa upang mangaral ng salita ng Diyos, ay siya po ang nagbigay hindi lamang ng pinansyal, hindi lamang ng kaginhawaan, kundi maging ng kanyang buhay doon sa krus ng Kalbaryo. Kaya kami po ay libre po naming iaabot at dadalhin ang salita ng Panginoon, sapagkat tulad ng Panginoong Jesucristo ay libre niya po itong ibinigay at ipinarinig sa mga tao. At sa lugar ng Candelaria, Quezon, maraming salamat po sapagkat sa area na ito na napaka-busy road at napakaraming tao ay purihin ang Panginoon sapagkat mahal na mahal po kayo ng Panginoon. At personal ko po kayo na inianyanyahan ang inyong pakinig sa mga oras na ito. Yun lamang po, pangalawa, kung bakit kailangan natin maglaan ng oras sa Diyos anuman ang ating ginagawa, anuman ang ating kinaabalahan, upang magkaroon tayo ng gabay at karunungan. Ang mundong ito, ulitin po natin, ay palala ng palala. Ang Panginoon ay nag-aalok ng buhay na punong-puno ng kapayapaan anuman po ang ating nararanasan sa mga panahong ito. Ito po ang dahilan kung bakit mayroong puwang sa aming puso ang mangaral ng salita ng Panginoon, sapagkat ang Diyos kailanman ay hindi po nagpapabaya sa bawat isa po sa atin. Hindi po siya nagkukulang sa atin, mga kapatid kong minamahal. Sa lahat ng area ng ating buhay, lagi siyang naandun at nagpapaalala. Pangalawang kadahilanan kung bakit ang tao ay kailangang lumapit at tumawag sa Diyos upang ang tao ay magkaroon ng gabay at karunungan. Sapagkat alam po natin sa panahon ngayon, mga kapatid kong minamahal, kapag wala tayong wisdom ng Panginoon, tayo po ay mababagabag, tayo po ay magkakaroon ng pagkatakot at hindi na natin alam ang mga gagawin. Subalit ang Diyos, nagbibigay po siya ng pattern
nagbibigay po siya ng guide kung ano ang dapat gawin ng isang tao habang siya'y nabubuhay sa mundong ito. Ang sabi ng Panginoon, magtiwala ka sa akin ng buong puso. Ituturo ko sa iyo ang tamang landas. At ang tamang landas na tinuturo sa atin ng Panginoon, ano man pong bagay ang ginagawa natin, ano man pong bagay ang kinabibisihan natin, lagi po nating isipin na yan po ay galing sa Panginoon. Kung bakit tayo nakakapagtrabaho, kung bakit tayo malakas at kumikita ng pera upang matugunan ang pangangailangan ng bawat isa, dahil po iniingatan tayo ng Panginoon. Subalit may panawagan na ang buhay ay hindi lamang po dito sa balat ng lupa. Ang panawagan ng Panginoon na bagamat tayo'y busy, na bagamat tayo'y abala sa mga bagay na ginagawa natin, ang sabi ng Panginoon, matuto tayong magpasalamat sa mga bagay na ginagawa ng Diyos sa buhay natin. I-acknowledge po natin parate na kaya natin nagagawa ang mga bagay na yan dahil po sa Panginoon. Kung bakit may malakas na benta, kung bakit may mga customer na patuloy na tumatangkilik ng ating mga produkto, dahil po yan ipinapadala ng Panginoon sa inyo upang matugunan ang inyo pong pangangailangan. Ganyan po kayo kamahal ng Panginoon. Ganyan po tayo kamahal ng Diyos. At ang pangatlong kadahilanan kung bakit kailangan nating tumawag sa Diyos anumang mga bagay na ginagawa natin upang magkaroon ng kapayapaan. Magkaroon po tayo ng kapayapaan. Sapagkat alam po natin kung titingnan natin ang mundong ito, ay talagang wala ka nang makikitang safe na lugar, kundi punong-puno ng kaabalahan ang ating pong makikita. Kapayapaan ang sinasabi ng Panginoon. Sabi niya, lumapit kayo sa akin at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Ang mundong ito ay may cycle ng buhay. Na nag-aalam tayo ngayon, malakas tayo. Nag-aalam ka, matanda ka na. Nag-aanap buhay ka pa. Nag-aalam ka, patapos na ang buhay mo. Subalit ang malaking katanungan, papaano natin pinarangalan at pinasalamatan ang Diyos sa pag-iingat niya sa atin sa araw-araw. Ang sabi ng Panginoon, lumapit kayo sa akin, bibigyan ko kayo ng totoong kapahingahan. Kapahingahan na kung saan ay masasabi niyong totoong kapahingahan sapagkat yan ay nasa kamay ng Panginoon. At ang panguli na kadahilanan upang ang tao ay karapat-dapat na lumapit at tumawag sa Diyos para lumago ang ating pananampalataya at magkaroon tayo ng mabuting pag-uugali. Sapagkat iyon ang tinitingnan ng Diyos sa mga taong nabubuhay sa mundong ito. Upang tayo ay magkaroon ng matinding pananampalataya sa Diyos. At kapag naranasan mo na yan, hindi ka na matutuon sa mundong ito. Na alam natin, malalaman mo na ang buhay dito sa mundong ito ay hindi patungkol lamang dito. Ito po ay may hangganan. Ang buhay natin sa mundong ito ay patungkol po sa buhay na walang hanggan. Mga kapatid kong minamahal, ang panawagan ng Panginoon sa mga oras na ito, palagi natin siyang i-acknowledge anumang mga bagay ang nararating natin. Palagi natin siyang pasalamatan anumang mga bagay na meron ka ngayon. Sapagkat iyon ang layunin ng Diyos kung bakit ka nilalang. Tumuli, maraming salamat po sa mga nakinig ng mensahe ng Panginoon sa 4 na katotohanang sinasabi sa atin, 4 na kadahilanan kung bakit kailangan nating tumawag sa Diyos. Nalalapit na po ang pagbabalik ng Panginoong Jesucristo at wala po tayong maidadahilan kapag dumating na ang panahon na ang Panginoon ay dumating na. Sapagkat ang Diyos ay hindi po nagkukulang, hindi po siya nagkukulang ng paalala sa atin, mga kapatid kong minamahal. Kaya nga, kahit sa palengke, kahit saan mang sulok, may salita ng Panginoon, lalo po dito sa ating bansa, na napakalaya ng pagpapahayag ng salita ng Panginoon. So friend, ano man ang kinaabalahan mo ngayon, tandaan mo, dahil yan sa Panginoon. Kaya ka malakas, dahil yan sa Panginoon. Kaya ngayon, natutugunan ang pangangailangan ng iyong pamilya, dahil yan sa Panginoon. We must acknowledge sa kabutihan ng Panginoon, kaya't nararating natin ang mga bagay na yan. Muli, uulitin ko po, kami po ay nandito, kasamahan ko ang aking mga kapatid. Kami po ay hindi nangangaral ng salita ng Panginoon upang umikot sa inyo at mag-abot ng sobre. At I pray na isang araw kami pang mag-extend ng blessing sa mga nakikinig ng salita ng Panginoon. Ang Panginoong Jesucristo, hindi lamang siya nagpapakain ng kanyang kapanahunan, maging ang kanyang buhay
ay ibinigay niya sa mga tao. Kaya walang dahilan upang ang bawat isa sa atin nakikinig ng salita ng Panginoon ay amin pong hingan ng kung ano paman. Maraming salamat po sa hapong ito. God bless you po.